Ang magandang balita, nagdesisyon ang Korte ng Muntinlupa na ibigay na ang kanyang petition, i-grant ang kanyang petition na makapagpiyansa, mga kabunyog. So granted na ang petition, yung request niya to post bail. So wala na ditong hadlang, mga kabunyog, kasi ito na lang ang natitirang kaso niya. So ganyan naman po, pag pinayagan kang makapag-bail, hindi ka makakapag-bail kung mayroon pa ring ibang kasong kinakaharap. Hindi na, kasi wala nang ibang kasong kinakaharap si dating Senadora Leila de Lima kundi ito. Napakatagal nitong hinintay. Siyempre, ang naging mapagpasya dito, inuna ko na nga, ang Diyos. Pangalawa, si Leila mismo, yung katatagan niya. Pangatlo, yung suporta ng mamamayan. Ito yung tatlong bagay na napaka-importante. Itong tatlong ito. Pero, itong naging away ni Marcos Duterte, itong Romualdez, siyempre pag sinabi nating Romualdez, Marcos na rin yan. Yung Romualdez Marcos versus Duterte, malaki po niyan ang naitulong ng pangyayaring yan para una, yung judge ay kasi sa judge, kapag alam mong napakamakapangyarihan pa ni Duterte, alam mong hindi mo kayang desisyonan ito, napipressure ka. Pero dito, nakita na siguro ng judge na wala na. Wala na ang ni Duterte. Yung dating Duterte na kinakatakutan, wala na ngayon. Lalo pa siyempre na nakikita na rin ng mga judges, ng mga prosecutors, nakikita nila na ang administrasyon ngayon hindi naman gano'n nakasuporta kay Digong. Kumbaga, siguro nakita ng judge, nakita ng mga prosecutors na pwede na silang maging fair, pwede na silang maging independent, pwede na nilang ipatupad ang hustisya, pairalin ang hustisya, batay sa malaya nilang pagdidesisyon, pagpapasya. Kasi hindi na nila nakikita yung pressure ni Digong, hindi na nila nakikita yung kapangyarihan ni Digong. Hindi tulad ng mga panahon na presidente pa si Digong. Ang hirap talagang magdesisyon. Pero ngayon, nakita siguro nila na may away na nga ang Romualdez at Marcos, napapabalita na, kaaway na ang Duterte, hindi na ganon. Hindi na ganon ka-impluensya ng Duterte, lalo na ni Digong. So malaki rin ang naitulong niyan. Malaking naitulong niyan para ang huwis ay gamitin yung kanyang independence. Kaya maraming factors ito, mga kabunyog. Sadyang matapang yung judge. Isa pa yan. Yan siguro, matapang yung judge. Kasi sa ganitong napaka-high profile, napaka-sensational na kaso, napakahirap sa isang judge na magdesisyon yan. Kaya mga kabunyog, yan yung mga pinasalamatan natin. Talagang God works in mysterious ways. Ngayon ang tanong, anong mangyayari? Yung kaso niya ba ay dismiss na? Hindi pa po. Ito po'y piyansa pa lang. Ibig pong sabihin, provisional liberty niya ito. Ngayon, kasi tapos na yung prosecution mag-present ng kanilang mga testigo, mga ebidensya, ang bola ngayon ay nasa defense na. Nasa defense. Ngayon, ang defense dito, may option ang defense. Pwedeng ang defense mag-file ng demurrer to evidence. Demurrer to evidence. Anong ibig sabihin ng demurrer? Pag sinabing demurrer, sasabihin ng defense, hindi na kami magpe-present ng mga testigo namin at ebidensya. Wala namang napatunayan ang prosecution. Pwede ba yung ganon? Pwede po yun. Kasi ang may burden o ang may bigat na mag-prove ng guilt ng accused beyond reasonable doubt ay ang prosecution. Ngayon, kung ang prosecution matapos silang mag-present ng kanilang mga testigo at ebidensya, sa tingin ng defense ay wala namang napatunayan. Wala. Kahit hindi na tayo mag-present ng ating defense. Anyway, wala namang napatunayan. Pwede ba yon? Pwede po yon. Kasi ang may obligasyon o may burden na mag-present ng proof, ng ebidensya, ng mga testigo to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt, prosecution. Kung sa tingin ng defense walang napatunayan,
magpapagod pa, hahaba pa ang hearing. Kung gusto na ng defense tapusin na to, magpa-file na sila ng demurrer. Yan po yung demurrer. Ang ibig pong sabihin yan, hindi na magpipresent ng testigo ang defense. Pwede po yun. Pwede yun. Ngayon, paano pag na-deny yung demurrer to evidence? Denied. Di magpipresent uli ng ebidensya at testigo ang defense. Tuloy ang hearing. Sa tingin ko, yan na yung gagawin. Kaya, mapapatagal pa ba tong kaso na to? Sa tingin ko, ano na ito? Matatapos na ito mga kabunyog. Sa tingin ko lang. Mayroon pa bang ipipresent na exhibit ang prosecution? Ano na lang yan? Kunti na lang yan. Sa tingin ko, pag natapos ang prosecution, kung may ipipresent man silang exhibit, last na yan, pagkatapos niyan, pwede nang mag-file ng demurrer to evidence. Ang ibig pong sabihin ng demurrer, ulitin ko, hinihiling ng defense ng kampo ni Leila de Lima na i-dismiss na ang kaso. Hindi na sila magpa-file ng defense. Hindi na sila magsasubmit ng kanilang testigo at ebidensya at mga hindi na sila magsasagawa ng depensa. Kasi wala namang napatunayan ang prosecution. Kung walang napatunayan ang prosecution, bakit papapatagalin ang kaso? Hindi na magpipresent ng defense. Ang tawag po diyan demurrer. So yan, pwedeng gawin yan. So, kapag ginawa yan ng defense, mag-file ng demurrer at grinant ang demurrer, dismiss na ang kaso, tapos na. Yan po. So, salamat sa mga supporters natin na alam ko, kahit ang mga trolls ni Duterte, kahit yung mga DDS, lagi tayong binabasto sa ating mga talakayan pag ang topic natin ay si Leila de Lima. Paulit-ulit yan. Hanggang ngayon nga, pilit pa rin nilang sinisiraan si Leila de Lima. Pero isang bagay dito ang napatunayan natin mga kabunyog, mga kababayan. Ang katotohanan ay laging mananaig laban sa kasinungalingan. Ang kabutihan ay laging mananaig laban sa kasamaan. At saludo tayo kay Leila de Lima. Bakit? Hindi tulad nila Tebes, hindi tulad nila Bantag. Sila Bantag, sila Tebes. Mga lalaki pa yan, mga mayayabang pa yan. Mga supporters yan ni Duterte. Pero, nasaan sila ngayon? Nagtatago. Sabi nila, hindi sila guilty. Hindi daw nila ginawa ang krimen. Pero hindi nila hinaharap. Si Leila de Lima, hindi. Hinarap niya.